mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga muli sa ating lahat. Atin na naman napakinggan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ako po ang inyong kapatid na si Ellen Poso Soriano mula po sa Pinag-Isang Puso Catholic Charismatic Ministry ng Disciple of Christ Prayer Group. Purihin ang Panginoon, ating pasalamatan ang Diyos na buhay, na patuloy po nagbigay ng mga banal na salita na patuloy din natin napakinggan sa bawat araw. At sa ating ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol po sa paghahanda. Isang malaking salo-salo ang tinutukoy dito ni Jesus. Sinasabi ni Jesus na kapag tayo daw ay magkaroon ng isang handaan, huwag nating anyayahan ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, at ang mga mayayaman sa lipunan, sa ating mga kapitbahay na may mga kakayahan, no? Dahil malimit ito na pag tayo ay maghanda, naging prioridad agad ang mga taong may kakayahan sa buhay, no? Ang mga kaibigan. Subalit, hindi natin naiisip na kailangan din natin mag-anyaya ng mga tao na sadlak din sa kahirapan at kawalan. At minsan pa nga, naalala ko, isang kaibigan ko na nagkaroon ng handaan, ngunit siya ay may agam-agam sapagkat ang sabi niya, kapag maghanda ako, tiyak yun. Ang aking mga kapitbahay, ang mga nasa lansangan ng mga kabataan ay tiyak yun, ay paparito. At maaring hindi magkasya ang aking handaan. So ano po kaya ang dapat kong gawin? Mga kapatid kong minamahal, ito ang malimit na pumapasok sa ating isipan kapag tayo magkaroon ng isang salo-salo o handaan sa ating tahanan. It's very seldom to those people who choose those poorest people to invite them. Ngunit sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sinasabi ni Jesus na dapat daw ay ating iprioridad ang pag-imbita ng mga pingkaw, mga pilay, mga bingi, at mga bulag. At bakit kaya ito ang iminumungkahi ng Diyos sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Marahil ay pinaalala lamang ng ating Panginoon kung paano ba o ano ba ang kahalagahan o mahalaga sa ating pag-iimbita, na kailangan din natin ay titingnan natin ang mga tao na higit na nangangailangan. At katulad din dito sa ating ebanghelyo sa tinutukoy, ang mga taong binabanggit ni Jesus, ito yung mga wala na mga pag-asa, no? Wala na silang kakayahan sa kanilang katayuan o sa kanilang ikabubuhay, na kailangan din nila ang tulong, no? Mga taong nangangailangan ng isang kalinga, sapagkat ang sabi nga ng ating Panginoon, ano man ang ginagawa mo sa iyong kapwa, sa maliit na ito ay sa akin mo ginagawa. At hindi lamang iyan, may pangako ang Diyos. Anumang kabutihan na ating ginagawa sa ating kapwa, tayo ay may pagpapala na matatanggap mula sa ating Panginoon.
Sapagkat sinasabi dito sa ating napakinggan na ebanghelyo sa araw na ito, kapag ang ating anyayahan ay ang mga taong tanyag, mga mayayaman, ang ating mga kamag-anak o kaibigan o mga kapatid, ito ay kanilang masusuklian. Sapagkat sila itong mga tao na may kakayahan pa sa kanilang sarili at maaaring sila ay gaganti din sa ginagawa mo sa kanila ng pag-aanyaya. So, napakalinaw po ng ating napakinggan sa ebanghelyong ito. Mga kapatid kong minamahal, pinalalahanan ng tayo ni Jesus ang matutong magkawanggawa at paghariin natin ang pag-ibig sa ating puso para sa ating kapwa. Ang pahalagahan natin ang iba, hindi ang ating sarili. Iminumungkahi dito ang malasakit at kababaang loob at pag-unawa sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Isang tulong na walang halong panunumbat. Sa bawat aspeto ng ating buhay, hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang manguna sa lahat ng pagkakataon at matutong sumunod sa anumang kalooban ng Panginoon. Pakinggan ang kanyang tinig sapagkat bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos sa karamihan. Sapagkat si Jesus ay pumarito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga kasalanan. Mga kapatid kong minamahal, sa mensaheng ito, binubuksan lang ang ating kaisipan, ng ating puso sa pakikitungo sa ating kapwa na huwag tayong magtangi. Bagkus, ating pahalagahan ang mga taong nangangailangan ng tulong habag at awa ng Panginoon. Maraming mga bagay na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Hindi lamang sa mga material na bagay o financial, kundi maging sa espiritual, ang paghayag ng mabuting balita ng kaligtasan to encourage people, especially those who are poorest people, ang masadlak na kalagayan, ang mga nawalan ng pag-asa, ang mga taong namumuhay sa kadiliman, mga tao na masyado nang nananahan sa kanilang sariling kapangyarihan, sa mga kayamanan na kanilang natamo at katanyagan, ninakalimutan na nila na may Diyos pala na nagbibigay sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ito ang nais ng Diyos na patuloy nating imungkahi sa bawat isa sa atin. Ang kanyang mga banal na salita na magbukas sa ating spiritual eyes, sa ating spiritual heart, upang maramdaman ang presensya ng Panginoon. At makita natin ang kagandahang loob ng Diyos, kung paano ba siya kumilos sa ating buhay. At sino ba ang Diyos sa ating buhay? Ito ang minumungkahi ng Diyos sa ating ebanghelyo, na kailangan magkaroon tayo ng isang pusong tapat, pusong mapagpaumanhin, pusong mapagmahal, at pusong mapagpakumbaba. Sapagkat pag ito ang ating tataglayin, tiyak yun, maunawaan natin ang mensahe ng Diyos kung ano nga ba ang dapat nating gawin upang ating makamtan ang ipinangako ng Diyos, ang isang buhay na ganap, kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Kaya sikapin nating lumakad sa liwanag na nagmumula sa Diyos. Suriin ang ating mga sarili at talikdan ang ating mga lihis na gawa, sapagkat ang lahat ng ating ginagawa ay hindi ito malilihim, lantad ito sa paningin ng Diyos. Ang nais ng Diyos
tayo ay magbalik loob sa Kanya. Hindi niya tinitingnan anuman ang ating mga pagkakasalang nagawa, sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 1:2, gaano man kalaki o karumi kayo sa inyong mga pagkakasala, gawin ko kayong busilak sa kaputian. Lumapit lang kayo sa akin at tayo ay magliwanagan. Ito ang mensahe na hamon sa ating buhay. Kailan pa ba natin talikdan ang mga bagay na nakakaakibat sa ating buhay? Mga kapatid kong minamahal, napaka-sarap ang pakiramdam kung magiging ugali na natin o kasanayan ang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magbusog sa atin sa hapagkainan ng Panginoon. Sa pamagitan nito, ito ang magbukas ng ating buhay panampalataya upang maunawaan natin at ma-realize ang anubang nagaganap sa ating buhay. Kapatid, kung ikaw man nahihirapan sa oras na ito, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil may Diyos tayo na nariyan lang naghihintay sa ating paglapit. Isuko lamang natin at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ito ay magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Sapagkat ang Diyos ay may pangako sa atin. Nang sabihin niya, hali kayo, lahat ng nabibigatan sa inyong pasanin. Mag-aral kayo sa akin at sumunod sa akin. At ang cross na inyong dinadala ay aking pagagaanin. Because my cross is gentle. Ito ang pangako ng Panginoon. Kaya anumang ating kalagayan sa bawat isa sa atin, lagi nating tatandaan na may Diyos na naghihintay sa atin. Kailan pa tayo lumapit sa Diyos at humingi sa Kanya ng gabay at tulong, sapagkat ang Diyos ay mahabagin, siya ang Diyos na mapagmahal at maunawain. Hinihintay lang niya tayo kung kailan tayo lalapit sa Kanya at isagawa ang Kanyang kalooban. Patuloy tayong makinig at magnilay ng Kanyang mga banal na salita. Sabi ni Jesus sa unang pagbasa, ating pakinggan. Sa unang pagbasa, ang sabi ng ating Panginoon, dapat tayo'y magkaroon ng iisang kaisipan, mabuklod, sa isang pag-ibig at pagkakaisa. Sa puso't diwa na taglay ang kababaang loob at malasakit sa kapwa. Huwag tayong makatuon lamang sa ating pangsariling layunin, kundi higit nating pahalagahan ang ating kapwa at sikaping magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus na ating Panginoon at laging manalangin. Purihin ang Diyos. So kailangan pala natin na magkaroon tayo ng isang kaisipan na tulad ni Kristo. At mahalaga ang panalangin, sapagkat sa panalangin, ito ang ating kaugnayan sa grasya ng Panginoon. Tulad nga ng isang ilaw, kapag ito ay nakapatay, madilim po ang paligid at hindi natin makikita kung ano nga ba ang bawat galaw sa paligid nito. Subalit kapag ang ilaw ay binubuksan, maliwanag sa buong paligid at makikita natin ang bawat galaw at nalalaman natin kung sa ating nilalakaran tayo ba ay mahulog sa isang bangin o tayo ba ay makakaiwas nito. Kaya mga kapatid kong minamahal, huwag nating kaligtaan ang panalangin. Ang panalangin na may kababaang loob
may pagmamahal at malasakit. Yung maramdaman natin ang presensya ng Diyos, hindi lamang sa panalangin mula sa bibig, kundi ang panalangin kalugod-lugod sa Diyos ay ang panalangin nagmumula sa ating puso. Kung mayroon mang mga panalangin natin na hindi natin natatanggap kaagad, ito ay ibig sabihin hindi pa ito ang tamang pagkakataon o maaaring hindi ito ikabubuti sa ating buhay. Kaya be patient lang sa ating mga panalangin at magtiwala ng lubusan sa Diyos. At lagi nating tatandaan sa mensahe sa araw na ito, dapat nating pahalagahan ang ating kapwa, hindi lamang ang ating sarili. Sapagkat sabi nga sa kanta, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo'y hinirang ng Diyos upang makapiling niya. So, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos sa bawat saglit ng ating buhay. Nasa atin lang kung papaano ba natin isagawa ang kanyang kalooban. Kaya, oras na ating buksan ang ating puso't isipan para makapanahan ang grasya ng Panginoon at maghari ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Nang sa ganon, matuto din tayong magmahal sa ating kapwa. Hindi lamang sa ating pangsarili o sa ating mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, ang mga tao na nangangailangan ng kalinga, nangangailangan ng tulong. Ito lamang po ang aking maibahagi sa inyo. Nawa tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon at sa lahat pong nakikinig sa bidyong ito, sikapin din natin na mabigyan tugon ang anumang ating mga karaingan, ang ating mga sitwasyon. Kaya samahan niyo ako sa maikling panalangin. Himala at kababalaghan na ito ay tumimo po sa aming mga puso't isipan at magkaroon kami ng isang pusong mapagmahal at magpapahalaga sa aming kapwa. Isang pusong matulungin at maunawain sa bawat tao na nasa aming paligid. Huwag mo pong ipahintulot o Panginoon na pagharian kami ng aming makasariling hangarin. Itinatakwil namin ang lahat ng gawa ng kadiliman na naghari sa aming mga buhay. Hindi namin ito pinahintulutan na magwagi. Bagkus sa iyong banal na pangalan ay tinatalian namin ang lahat ng itong gawa ng kadiliman at ibinabao namin sa kailaliman ng lupa. Sa pangalan ni Jesus, hindi ito magwagi na maghasik ng kaguluhan at pagbigay ng kadiliman sa aming mga puso, sa aming mga paningin at sa aming mga pandinig, upang ang iyong mga salita o Panginoon ay patuloy naming mapakinggan at maisa sa buhay ang lahat ng ito. Sapagkat wala kami magagawa sa gana ng aming sarili, ngunit kapag ikaw o Diyos ang maghari sa aming mga puso, ay nakakatiyak kami na ang lahat ng ito ay magkaroon ng kaganapan. Dahil ikaw ang aming Diyos at Panginoon na pumarito upang kami iligtas sa masadlak naming kalagayan. Ikaw ang Diyos na pumarito upang mabigyan kami ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Tulungan mo po kami na makasunod sa iyong kalooban at linisin mula ulo hanggang talampakan sa aming mga pagkakasala, sapagkat hindi lingid sa iyong kaalaman o Panginoon sa iyong paningin. Wala kaming maitatago sa iyo. Linisin mo kami at tulungan makapagbagong buhay, makapagbalik loob sa iyo, at maging instrumento ng iyong mga banal na salita para sa iyo. At ito'y aming patuloy na maihayag at mabigyan ng lunas, ng katugunan ang lahat ng mga nangangailangan ng iyong tulong sa pamagitan ng bawat isa sa amin. Sapagkat
Tinawag mo ang bawat isa sa amin ayon sa aming mga pangalan. Tinawag mo mula sa karamihan. Nanawa ang pagtawag mo, O Panginoon, ito ay magkaroon ng kabuluhan. Sa aming paglilingkod, dito sa komunidad na ibinibigay mo sa amin ang pinag-isang puso Catholic Charismatic Ministry, ay patuloy mong pag-alabin na magkaisa lagi ang aming mga puso't diwa sa paglilingkod sa iyo, na magiging instrumento nawa kami, O Panginoon, hindi lamang sa aming pamilya, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa amin. Huwag mong hayaan na kami ay manahan sa aming pangsariling layunin or self-centered sa aming paglilingkod sa iyo. Nanawa makita sa amin ang magandang ehemplo, na huwag kaming matulad ng mga mapagpaimbabaw na naglilingkod sa iyo. Bagpos, ang magandang halimbawa na nagmumula sa iyo ang siyang aming tataglayin, ang magkaroon ng kababaang loob, pagmamahal sa kapwa at pagmamalasakit na walang kaakibat na panunumbat. Ito'y aking samot dalangin, Ama, sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo, kasama ang Inang Birhen Maria na patuloy na nalangin sa amin. Mama Mary, ipanalangin mo po kaming inyong mga anak na makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. To God be the glory.